Magandang umaga po sa bawat isa. Puri po ang Panginoon sa muling pagkakataon na pinagkaloob niya po sa atin para mag-aral ng kanyang mga salita, mapagpala sa kanyang mensahe at mapakita ang pag-ibig natin para sa kanya. Sa ating panimula, tayo po ay umawit na isang simpleng awitin. Siya sa atin niyo ang puso. Siya sa atin niyo, O Diyos, ang puso ko. Mga nagawa ay di lingin sa inyo. Karumihan at kasalanan nakatago ay patawarin at linisin niyo. Siya sa atin niyo, O Diyos, ang puso ko. Mga nagawa ay di ningin sa inyo. Karumihan at kasalanan nakatago ay patawarin at linisin niyo. So, nagpagkataon po, siya sa atin niyo, O Diyos, ang puso ko. Mga nagawa ay di lingid sa inyo. Karumihan at kasalanan nakatago ay patawarin at linisin niyo. Karumihan at kasalanan nakatago ay patawarin at linisin niyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga katulad sa aming inawit ngayon. Atin niyo naway makita, makumbikta kami, Panginoon, sa mga natatagong kasalanan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, na nasa sa amin. Mananatili kaming banal, dalisay sa inyong harapan. Salamat po, O Diyos. Tuloy po ng pagsama ng Santong Espiritu, maranasan ng bawat isa, nanonood ngayon hanggang sa mga susunod pa sa pag-aral namin ng inyong mga salita. Maging gabay ito sa amin, O Diyos. Patuloy na makita namin yung tamang paraan ng pamumuhay bilang inyong mga anak. Salamat po. Tuloy po ng pagkakataon na ito ay maging sinyales ng pagpapakita namin ng pagmamahal sa inyo at pagnanasa na lumalim sa relasyon sa inyo, O Diyos, at pagnanasa na lumalim, O Diyos, sa inyong mga salita. Salamat po, O Diyos, nagkakatiwala po namin sa inyong lahat.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos dahil kahapon nagdaos po ng anibersaryo, ika-siyam na anibersaryo ang DFC Dubai. At salamat sa Diyos dahil patuloy na nakikita ang katapatan niya at patuloy na nakikita yung kamanghamanghang gawa ng Panginoon sa lugar na iyon. At aware naman po tayo na ngayon ay dumadanas ang ating mundo ng mga issue at mga paggera at iba't ibang mga balita na hindi natin nagugustuhan. Gayunpaman sa kanilang lugar sa Middle East, nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon at ang ating mga kapatid doon sa kabila ng kanilang mga nararanasan ay nananatiling tapat sa paglilingkod. At ang Panginoon naman ay hindi sila pinagkukulang. Kaya salamat sa Panginoon, sama natin sila sa panalangin na patuloy silang kumilos at maglingkod sa Panginoon ng buong tapat sa kabila ng kanilang mga nararanasan sa panahon ngayon. Lako po tayo dito sa ating pag-aaralan. Basahin natin ng ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Basahin ko po siya sa English at basahin ko rin po sa Tagalog. 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Sabi po dito, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves, and do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified. Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung kayo'y bagsak sa pagsubok. Ang Biblia ay tinatawag tayo upang i-examine ang sarili. Dahil merong mga punto sa buhay ng isang Kristiyano o merong mga pagkakataon na isang Kristiyano ay hindi aware sa kanyang sariling kalagayan. Dahil siya ay nakafocus sa mga maling bagay, nagkakaroon ng tendency na ang isang Kristiyano ay hindi nagiging aware na nagkakasala na pala siya. O kaya ay nalalayo na sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, at lagi naman natin itong sinasabi, ang dahilan para malayo tayo sa focus sa Panginoon at di mapansin yung ating spiritual na kalagayan ay kapag natutok tayo masyado sa ating laman. Actually, ang ating laman ay pwede tayong diktahin at dayain at sabihin sa ating kaisipan o sa ating damdamin o kaya diktahin at dayain tayo ng kaaway at sabihin din sa ating kaisipan at damdamin na tayo ay okay pa rin spiritually. Kaya tayong dayain ng kaaway sa ganung paraan. Lalo na kung meron tayong ginagawang pagkakasala o meron tayong pag-uugali, karakter na hindi sang-ayon sa Panginoon, pero hindi natin alam na hindi sang-ayon sa Panginoon, pwede tayong dayain ng kaaway na sabihin sa atin na, oy, okay ka pa, huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Minsan naman sa takot na tayo ay makaramdam ng conviction o kaya ay takot na o kaya pagiging ayaw na makaramdam ng correction, no? Takot na makantian ng ating ego or pride. No? Mas pinipili natin na magbingi-bingihan sa conviction ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. O kaya magbingi-bingihan sa pagtutuwid ng kung sino man, lalo't higit ng Panginoon. No? Alam ko mga kapatid, at ang bawat isa ay nakaranas na ng ganito, na makorek, masaway. At hindi ito pleasant feeling. Marahil yung iba ay sinasabi, nababanggit na natutuwa sila pag sila ay kinokorek. Bakit? Kasi tanda ito na minamahal tayo, no? At nais ng kapatid natin o ng Panginoon na tayo ay malagay sa mabuti. Gayunpaman, hindi naman ito nararanasan ng nakararami. Yung ganong klaseng response sa correction, no? Sa disiplina, na ikinatutuwa pa nila. Mostly, ng mga kinokorek ay nakaranas ng hindi magandang
feeling o kaya kurot sa kanilang damdamin kapag sila ay nakokorek. Dahil normally, ito ay hindi nararanasan ng isang tao. O hindi palaging nararanasan. O madalas ay nararanasan lang natin ito nung tayo ay bata pa, nung tayo ay tinuturuan. Pero pag tayo ay nakokorek, hindi ito magandang feeling. Gayunpaman, tinutuloy tayo palagi ng Panginoon. At sa kabila ng lahat ng iyon, at dahil sa lahat ng mga iyon, nararanasan ng isang Kristiyano na pumunta sa isang punto na hindi tayo spiritually aware, na tayo ay nagkakasala, o meron tayong nagagawa na hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Lalo na kung ito ay base sa action. No? Marahil, ang isang Kristiyano ay alam niya na alam niya yung mga pagkakasala. Alam niya ang sinasabi ng Biblia ng kasalanan. No? At nakafocus siya sa pag-iwas sa mga ito. Pero nakakalimutan natin na mabago rin dapat yung ating mga pag-uugali. Mabago rin yung ating response sa mga issues sa mundong ito. No? Pastor, umiiwas naman ako sa kasalanan, ganyan-ganyan. Ikaw naman ay mapanghusga. Pastor, hindi naman ako nagbibisyo. Wala naman akong kasamaan na ginagawa. Pero mahilig ka naman chismis. Okay, pastor, hindi naman ako, wala naman akong kasamaang ginagawa sa harapan ng mga tao. Pero sa likod ng paningin ng mga tao, marami tayong mga hindi magagandang nababanggit o mga kaisipan na pinananatili sa ating damdamin o isipan. Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay patungkol sa tinatawag nating spiritual awareness. And to be able to start being aware of our condition spiritually, sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, na i-examine natin yung ating sarili. Alam niyo po ba, hindi ito masisimulan yung pag-examine. Hindi natin may isip na may examine yung ating sarili kapag tayo ay puno ng pride. Bakit? Inisip kasi natin na wala tayong mali. O kaya ay naging bulag ka o kaya naging manhid ka sa udyok ng Santong Espiritu na hindi mo na makuha sa sarili mo na i-check yung iyong sarili. I-evaluate yung iyong sarili. Ito bang ginagawa ko? Ito bang mga salitang lumalabas sa akin? Ito bang mga naiisip ko? No? Ito bang mga kilos ko ay sang-ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon? May panalangin si David, no? Sa na sinulat niya sa aklat ng Psalms. No? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Yun ang kanyang panalangin. Nawa, ganun din ang maging panalangin natin. At kapag ganun ang ating naisin, saka papasok itong 2 Corinthians 13. Na magkakaroon tayo ng desire na i-examine yung ating sarili natin. I-test yung ating sarili. Kung tayo ay sang-ayon pa rin sa pananampalataya sa Panginoon o sang-ayon pa rin sa Panginoon, hindi. Medyo matindi-tindi yung sinabi nga ni Apostol Pablo dito. Sabi sa English, examine yourself as to whether you are in the faith. Examine yung sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa rin o wala na. Iniutusan tayo ng Panginoon na i-examine yung ating spiritual condition. Magsisimula ito pag tayo ay honest na, Panginoon, ako po ay nagkamali. O kaya, Panginoon, hindi ko alam kung mali ako o hindi. No? Minsan nga, hindi mo na kailangan na makonvict Kung meron kang nagawang mali o kaya meron tayong nasasabi na kilos na hindi sang-ayon sa Panginoon, kung tayo ay humble enough, no, sa harapan ng Panginoon, na sabihin, Panginoon, gusto ko palagi maging dalisay sa inyong harapan. Keep me in check, Lord. Meron ba akong maling ginagawa? Hindi ako aware. Baka mamaya meron ako nagagawang mali. Turuan niyo po ako, Panginoon. Pakita niyo po sa akin kung ano yung mali sa akin. Kaya nga sabi pa dun sa isang talata sa Biblia, sa Salmo, search me, O God, and know my heart. Try me. Subukin niyo po ako, Panginoon. See if there is any wicked way in me. Pakita niyo sa akin, Panginoon, kung merong hindi ka nais-nais na bagay sa akin. Kaya magsisimula po ito kung tayo ay may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tanungin nga natin yung sarili natin, mga kapatid. Kailan ba tayo huling nag-evaluate ng sarili?
Kailan natin in-examine, huling in-examine yung ating sarili. Baka sa sobrang tagal na, marami na pala tayong nakakaligtaan. O kaya ganito, ang magandang tanong. No? Wine-welcome ko pa rin ba yung conviction ng banal na espiritu sa akin? O kaya ay nagbibingi-bingihan ako? No? Sobrang sakit ng nagiging conviction ng Panginoon sa ating ego, sa ating pride. Mas pinipili natin na maging bingi o bulag sa mga iyon. Ngayon, kung tayo ay hindi pa rin aware, no, at nagbubulag-bulagan pa rin, mga kapatid, may kita nyo sa bunga. No? May kita natin sa bunga ng ating buhay kung tayo ay may problema talaga. Sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 16, you will know them by their fruits. No? Alam mo talaga kung sino ang sa Panginoon base doon sa kanilang bunga. Pag sinabi nating bunga, kilos, no, na pinapakita ng isang tao, no. Bukod sa mga sinasabi, iniisip na pwede ay hindi makita ng isang tao, pero makita mo iyon sa kilos ng isang tao. Kung siya ay sa Panginoon pa rin ba o hindi. No? Yung spiritual condition natin ay nare-reveal sa pamamagitan ng mga binubunga natin, hindi lang sa pamamagitan ng mga pananalita. You can easily deceive people through words. Napakadali lang po niyan. But our spiritual condition is exposed through our actions. Kahit sabihin, hindi pastor, nag-church naman palagi. Kahit nag-church pa yan palagi mga kapatid, may makikita at makikita tayo bunga kung ito ay hindi sa Panginoon. Our character exposes, no, kung ano yung talagang nasa sa atin. Kung ano yung nasa sa loob natin. Kaya, isang senyales na makikita natin kung tayo ay sa Panginoon pa rin o hindi, o kung makikita natin na isang tao ay sa Panginoon pa rin o hindi, dahil tinuturuan din tayo ng Biblia na maging discerning upang makatulong sa ating kapwa Kristiyano, ma-build up sila, hindi sila mabagsakin. Sila may maturuan. Yung bunga na nakikita natin ay nagpapakita kung ang kondisyon natin ay mismong nasa Panginoon pa o hindi, o kaya ay nalalayo na sa nais ng salita ng Diyos o hindi. Ngayon, kung ang ating bunga ay hindi na maka-Diyos, kung ating pinapakitang bunga ay hindi na sang-ayon sa Panginoon, isa lang po ibig sabihin niyan, nalalayo na tayo sa Diyos. Nalalayo tayo sa sinasabi ng Panginoon na kalugod-lugod sa Kanya. Alam natin na ang bunga na hinahanap natin when it comes to living according to the Word, according to the Spirit, ay yung bunga ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5, 22 to 23, alam natin ito. Paumanhin na po ng mga kapatid, baka mag-overtime po ako, pero pipilitin ko po na hindi masyadong lumagpas. Bunga ng banal na Espiritu, the fruit of the Spirit. Kapag ang isang Kristiyano ay wala nang makitaan ng ganito, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, at ibang bunga na yung lumalabas, baka wala na talaga siya sa Panginoon. O kaya tayo ay wala na sa Panginoon. Isa pang binanggit din dito sa Galatians chapter 5, yung bunga ng laman. Bago mabanggit yung bunga ng Espiritu, binanggit dito yung bunga ng laman, at napakadami po nito. Galatians chapter 5, 19 to 21. Ayan niyo pong basahin ko dito sa Tagalog. Hindi maikakaila. Napakaganda ng translation dito ang salita ng Diyos. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Dahil ano yung mga bagay na iyon? Pakikiapid, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim ng galit. Ito, mga tago ito Pagtatanim ng galit, pag-aaway-away, pagseselos, puot, kasakiman, pagkakabahagi, paggrupong grupo, pagkainggit, paglalasing, maingay na kayabangan, at iba pang katulad nito. Ang daming nabanggit dito mga kapatid. At sabi katulad sinabi sa chapter 5 verse 19, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Bakit? Ibang-iba siya dun sa gawa ng Espiritu.
So when we see these things in us, as we evaluate ourselves, patunay ito na tayo ay nalalayo na sa Panginoon. Ngayon, isa sa mga dahilan kaya hindi natin nakikita yung ating sarili, yung mga faults ng ating sarili, baka bawas na yung ating pagbabasa ng Biblia. Kasi para makita natin yung ating mga mali, bukod sa hindi tayo nakikinig sa sermon, hindi tayo nakikinig sa sa payo ng iba, hindi tayo nakikinig sa pagsaway, hindi natin tinatanggap yung pagsaway ng iba. Baka isa sa mga dahilan kaya nagiging bulag o bingi na tayo sa pagtutuwid, dahil hindi na natin binabasa ang salita ng Panginoon. Bakit? Ang salita kasi ng Panginoon ay salamin para sa atin. Para tayong tumitingin sa salamin pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, na nakikita natin yung mali na ating ginagawa. Ay, oo nga, no? Ginagawa ko ito noong nakaraan, Mali ito, Mali pala yun. Yung salita ng Panginoon, inire-reveal yung ating sarili, yung ating true condition, spiritual condition, na parang salamin. At once na tayo ay naging aware sa bagay na iyon, ni-reveal ng salita ng Panginoon yung ating condition, dapat lang, nakatulad sinasabi sa Santiago, be doers of the word. Hindi lang tagapakinig, kundi sinusunod yung salita ng Panginoon. Ngayon, kung hindi naman tayo in constant habit, kung wala tayong constant habit of reading the Word of God, hindi natin makikita yung ating sarili, yung ating mga pagkakamali, yung mga ugali na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. If we are not spiritually doing our best sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi natin makikita yung kalagayan ng ating sarili. Mga kapatid, meron ilang channels kung saan tayo ay makakaranas ng pagtutuwid. Number 1 ay nanggagaling sa Panginoon sa udyok ng Santong Espiritu. Pangalawa ay sa kanyang mga salita. Pangatlo ay sa mga tao. Yan yung tatlong channels. Ngayon, kung tayo ay babad sa kasalanan, sa pagtutok sa ating sarili, hindi mo maririnig yung una. Pag hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, hindi mo rin makikita yung sa pangalawa. Ngayon, kung masyadong mataas yung ating pride, hindi mo matatanggap yung pangatlo. Ulitin ko po ulit yun. Tatlo lang yung channel kung saan tayo ay makakaranas ng matinding correction o tamang-tamang correction para sa atin. Una sa Panginoon. Through His conviction by the Holy Spirit. Pangalawa ay sa Word of God. Sa mga naririnig at nababasa natin. Pangatlo ay sa tao. Ano yung sinabi ko kanina? Kung tayo ay babad sa kasalanan at punong-puno ng sarili, hindi mo maririnig yung una. Yung conviction ng Panginoon. Kapag tayo ay hindi palabasan ng Biblia, hindi mo makikita yung pangalawa. Lalo na kung tayo ay puno ng pride, hindi mo mapapansin yung pangatlo. O kaya ay hindi mo tatanggapin yung pangatlo. Amen po ba? Hindi natin matatanggap yan kung punong-puno tayo ng ating sarili. Ngayon, saying na tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, in-evaluate ang ating sarili, in-examine yung ating sarili. Ang banal na Espiritu ay i-convicta tayo. The Holy Spirit will convict us. Sabi dito sa John 16 verse 8. Basahin ko po sa English. Malamit na po tayo matapos. John 16 verse 8. And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sabi doon, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. He will convict us to live righteously, pero He will convict us also of our sin. Kinukonbikta tayo ng banal na Espiritu sa ating mga nagiging pagkakamali. The Holy Spirit actively does that in a life of a Christian. Ngayon, kung nabibigyan na tayo, hindi tayo nakaranas ng conviction, merong dalawang bagay kung bakit hindi natin nararanasan iyon. Una ay, nagbibingi-bingihan tayo. Pangalawa, ay baka hindi na tayo Kristiyano kasi wala na tayong naririnig na
conviction. Kapag ang ating konsensya ay manhid na, no? Kapag ang ating konsensya ay manhid na, talagang nagre-resulta sa ito sa pagiging bingi sa pag-udyok ng banal na espiritu. No? Kapag inignore, ito pinakamasaklap, pag inignore talaga natin yung conviction ng banal na espiritu, ano yung magiging resulta nun? Pagiging pusong bato, pagiging matigas na puso. No? Kaya kailangan nating maging aware. No? Nasain natin na, Panginoon, banal na espiritu, convict niyo po ako agad. Meron na ako naging panalangin noon, nang sabi ko dun sa panalangin, banal na espiritu, kung ako po ay inyong nakitaan ng mali, convict niyo po ako na matindi na to the point na talagang manginginig ako. Sa takot na malayo sa Panginoon kapag meron ako kahit ni simpleng isang bagay na magawang mali. Dahil sa pagnanasa na ayaw mawala sa direksyon ng Panginoon. Pinapanalangin ko na sa Diyos Noon pa lang nagsimula na ako ng ganun. Panginoon, kung pwede lang, manginig ako sa tindi ng conviction. Manginig yung kalamnan ko, manginig yung buong laman ko sa conviction dahil sa mga maling hindi ko napapansin na nagagawa ko na pala. Dahil lamang sa pagnanasa na ayaw na malayo sa Panginoon. Ayaw magkamali, no? Ayaw na maging hindi kalugod-lugod, ayaw na maging hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maganda siguro yung panalangin niyo ng bawat isa. Natindihan, banal na espiritu. Pero alam niyo po ba, hindi kasi natin maririnig o makikilala yung udyok ng Santong Espiritu kapag hindi tayo constantly in contact sa Kanya. Kapag tayo ay hindi palaging nananalangin, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, no? Hindi natin lubusang pang makikilala yung tinig ng Diyos. Kaya nga sa mga bagong Kristiyano, hindi nila basta-basta agad naririnig yung udyok ng Santong Espiritu. At tinuturuan natin sila na manalangin, palagi magbasa, para mas makilala yung tinig ng Panginoon. At lagi ko itong nababanggit dito sa devotion, na mas makikilala mo ang tinig ng Panginoon kapag lagi mo siyang kinakausap. Sa paanong paraan natin ginagawa yan? Sa paraan ng pagbabasa at pananalangin. Ngayon, kung ang isang Kristiyano ay manhid na talaga, no? Hindi na makuwang magbasa, hindi na makuwang manalangin, hindi na marinig ang tinig ng Panginoon, nagkakaroon ng pwesto ang tinatawag nating loving correction ng kapwa niya, Kristiyano. O loving correction na nagmumula sa isang tao. Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such as a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Sabi doon sa Tagalog, basahin ko lang sa Tagalog. Mga kapatid, kung may mapatunayang nagkasala, kapag mayroon ka nakitang nagkamali, o kaya kumikilos na hindi sang-ayon sa Panginoon, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. No? Kasi dumarating talaga sa punto, katulad ng kanina ko pa sinasabi, na isang Kristiyano ay nabibingi, no? Nabubulag sa kanyang sariling mga gawa, na hindi niya na marinig yung udyok ng Espiritu. Then comes someone who is filled by the Spirit. Then comes someone who is guided by the Spirit. Na sila naman yung inuudyok ng Espiritu, nililid ng Espiritu, na sabihin dun sa kapwa nila Kristiyano na gumagawa ng mali, o kaya ay napatunayang nalalayo na sa Panginoon, na sasabihin sa kanila, kapatid, nalalayo ka na sa Panginoon. Kailangan ka na manumbalik sa Diyos. No? Lumalayo na yung iyong kilos, nakagawa ka na ng mali, kailangan mo na mapanumbalik sa Panginoon. Gayong paman, we do this with a spirit of gentleness. Sa mga puspos ng banal na Espiritu, ang dapat na mapakita natin kapag tayo ay nagko-correct ay with the spirit of gentleness, self-control. Dahil sabi doon, may binigay din na warning Apostol Pablo, kailangan din natin mag-ingat dahil baka tayo naman ay matukso. We should be humble enough to be aware na there may be a chance na tayo naman ang matukso. Kaya when we correct, when we are led by the Spirit to correct, kailangan ay with the spirit of gentleness. Kailangan ay gentle din po tayo.
loving, with full of love when we are correcting. Sabi sa Proverbs 27 verse 6, iba kasing mga Kristiyano, takot. Inuudyok na ng Espiritu ng Diyos, nililid na mag-correct, takot na magsalita. Bakit? Baka masaktan ko yung tong tao na ito, baka mamaya akalain niya pinamamersonal ako. Totoo naman na may personal tayo kasi merong personal na problema. Pero inuudyok tayo ng Espiritu na tulungan sila. Now, we do correction to build them up. Mga kapatid, tandaan natin ang correction na ginagawa para mag-build up ng tao. Mag-build up ng Kristiyano. Ang correction ay hindi meant para pabagsakin ang isang tao. Hindi. Ang Biblia, tinuturuan tayo mag-correct, manaway, para i-build up ang spiritual nilang kalagayan. Hindi ito para mambagsak ng tao. Kaya nga alam mo rin kung sino yung nagko-correct talaga na alam mong udyok ng Espiritu. Ngayon, Pastor, ginawa ko naman yung pinakamabuti ko para sila ay i-correct. Paalalahanan. Pero Pastor, hindi naman nila tatanggap. Ganun talaga, ayaw nilang tanggapin. Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Pero hanggat ginawa natin yung pinakamabuti natin na pag-correct sa kanila, dahil inudyok tayo ng Espiritu, okay pa tayo. No? Kung hindi nila kayang tanggapin, wala. So bakit tayo matatakot? Kasi nagkaroon na tayo ng takot, mga kapatid. Napansin ko lang. Nagkaroon na ng takot sa pagko-correct. Punong-puno tayo ng pag-ibig. Nadadamay na tayo ng mundo sa kaisipan na hindi sang-ayon sa Panginoon. Yung form ng love na hindi sang-ayon sa Biblia. Nadadamay na rin tayo ng kaisipan ng mundo sa kung ano daw yung pag-ibig, no? Na hindi naman biblical. Pero yung isa sa mga nagpapakita na at paraan na pagpapakita natin ng pag-ibig is sa paraan ng pagko-correct with a gentle and loving spirit. Kaya huwag tayo matakot na mag-correct, mga kapatid. Kung tayo ay inudyokan ng Espiritu na, kapatid, pwedeng paalalahanan mo yung itong kapatid mo. Pag inudyokan tayo ng Holy Spirit na, ikaw, meron kang nakita mo na nga na may ginawang mali, na paalalahanan mo. Kaya wag po tayo matakot, mga kapatid. Baka mamaya, yun na yung paraan ng Panginoon para sila ay may salba. Sa kapurihan naman ng Panginoon, wala pa naman ako nararanasan na hindi ko kinorek at napahamak. Salamat naman sa Panginoon, hindi ko pa nararanasan yung bagay na iyon. Gayon pa man, nawa ay hindi ko na yun maranasan, hindi yun maranasan ng iba. Na yung udyok pala ng Espiritu sa atin, yun na yung paraan para yung isang kapatid na iyon na nagkakasala o nalalayo sa Panginoon dapat maituwid. Napakasakit no na kabilang tayo dun sa dahilan kung bakit siya ay mas lalo pang nalayo sa Panginoon kasi hindi natin nabanggit yung correction mula sa leading ng Banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, muli, dito na rin po ako magtatapos para hindi na tayo magtagal. Examine ourselves. Sabihin natin na nakita niya yung devotion na ito at meron pala tayong maling nagagawa o meron tayong kasalanan o kaya meron tayong karakter na hindi na sang-ayon sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Let us examine ourselves. Firstly, with a spirit of humility, may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, may kita natin mas malinaw yung ating mga pagkakamali. And by reading the Word of God, mauusap ang Panginoon sa atin kung ano yung dapat nating ayusin. Nang sa ganoon ay ma-redirect natin yung ating hakbang patungo sa hakbang na nais na ng Panginoon na hakbangin natin. Patungo dun sa kalugod-lugod na buhay na sasang-ayon sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ngayon, kung meron tayong mga kakilala na mga anak ng Diyos o mga Kristiyano, mga tao na hindi na sang-ayon sa Panginoon ang kanilang paglakad, tulungan tayo ng Panginoon. Minsan nga pinapakita na lang sa atin ng Panginoon iyon. Paraan na ipakita sa atin na kailangan natin kumilos at magtuwid, mag-correct, magpaalala. Tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng katapangan na ihayag ang Kanyang salita at ihayag din ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating kapatid na sila ay nalalayo sa Panginoon at nalarapat na sila ay makapanumbalik sa Panginoon.
Tandaan natin, the Word of God reveals the truth. Pinapakita ng salita ng Diyos yung ating kalagayan. Ang Banal na Espiritu ay binibigyan tayo din ng conviction para malaman ang ating spiritual na kalagayan. Ang isang believer ay naghahatid din ng correction, pagpapaalala, reminder para sa kanyang kapwa kapatid sa Panginoon na nalalayo na sa Diyos. Gayong pa man, tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon na i-examine yung ating sarili. We must be spiritually aware of our spiritual status. Nang sa ganoon, mga kapatid, makapanatili tayo sa presensya ng Panginoon. Makapanatili tayo sa kalooban ng Diyos. Makapanatili tayo sa pagkilos na sasang-ayon sa kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. A healthy Christian life is not one that never fails. Isang healthy na Christian life ay hindi yung isang tao na hindi nagkakamali, kundi yung aware ka sa iyong kalagayan, responsive ka sa mga correction, at patuloy na binabago ang sarili, nasasang-ayon sa nais ng Panginoon. Huwag kayong matakot na maging banal, huwag tayong matakot na maging spiritually healthy, because a spiritually healthy person is aware of his status, his or her status. Amen po ba? Ulitin ko po ulit, a healthy Christian life is not one that never fails, but one that is aware, responsive, and continually transformed by God. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita. O Diyos, tulungan niyo po kami na mas maging mapagpakumbaba sa inyong harapan at sa lahat, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging humble. Humble enough to see our own faults sa pamamagitan ng paglapit sa inyo, sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong mga salita. Matulungan kami, O Diyos, na makita yung aming mga sariling pagkakamali. Mga pag-uugali na hindi sasang-ayon sa inyo. Mga pagkilos na hindi sumasang-ayon at di kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. And if there comes a time, O Diyos, na kami sasawayin ng kung sino man, paalalahanan dahil sa aming mga nagagawang di kalugod-lugod sa inyo, may we be also humble enough to accept correction. May we be humble enough to accept correction. Alam namin ang bagay na ito ay hindi para kami ay pabagsakin, panghinain. Ito ay ginagawa at nararanasan ng isang Kristiyano upang mas lalo mag-build up ang pananampalataya, makatulong sa pagbabago, at maidirect ang hakbang patungo sa mga hakbang na nais nyo, Panginoon, na aming tahakin. Pamumuhay sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Patuloy na ang pagpapala, ang pabor, biyaya, ang sumagana sa bawat isa habang kami ay patuloy na pagbubulay-bulay ng salita na ito. Pagpapala, biyaya at pabor ang maranasan po ng bawat isa. At mas lalo pang pagbayamanin po ninyo yung mga salitang narinig namin, nabasa namin sa oras na ito. As we meditate day and night, this message, O God, mas lalo mapagyaman dahil onting-onti yung panahon namin, O Diyos. Pero lagi kayong may panahon para sa amin. At naway magkaroon kami ng panahon patuloy sa inyo sa pag-meditate, pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Nang mas lalo pa mapagyaman, O Diyos, yung mensahe na tanggap namin ngayon. Reveal to us many things, O God, that would help us further to follow your word, to obey your message. Salamat po. Sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Huwag natin kalimutan na palaging share yung ating mga devotion, para mapadala rin natin yung salita ng Panginoon sa ating mga friends dito sa FB. Sama niyo po kami sa panalangin. Darating po sa June 20 to 21 na magkakaroon po ng anniversary ang DFC Kaohsiung, Taiwan. At
pagdiriwang na rin po ito ng anniversary ng DFC Taiwan sa buong Taiwan. No? At pagtitipon-tipon din po ito ng ating mga kapatid sa Panginoon dito sa DFC Taiwan, kung saan tayo ay maghahatid ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya sama niyo po kami sa pananalangin na kumilos ang Diyos, na magkaroon ng makatanggap ang bawat isa ng panibagong kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, na muling makapagpatuloy sa paglilingkod ito sa bagong taon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya God bless po sa bawat isa. Hindi ko naman ito gaanong ginagawa palagi, pero siguro ugaliin ko na rin po na gawin. No? God bless po sa inyo. Sister Jovelyn Dumensil, kahapon lang kasama ko po Sister Casey. Tita Merly, God bless po sa inyo. Sister Arlene, God bless po sa inyo. Sister Aiza, God bless po. Sister Mila, Sister Evelyn, Sister Megan, God bless po sa inyo. Brother Daniel, pagkapala po ng Panginoon ay sumain nyo. Sister Lilita, Sister Luz Biminda, God bless po sa inyo. Sister Fatima, pagpapala po. Sister Rosario, God bless po sa inyo. Papanandito. Ay, nakalimutan po ako. Pastor Gilbert, God bless po. Nasa District 9, God bless po sa inyo. Sister Mercy, God bless po sa inyong lahat. Sister Araceli, God bless po. Sister Marisa, God bless po sa inyong lahat. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumabawat isa, saan man po kayo naroroon, sa Egypt man, sa Middle East, sa UAE, diyan sa Pilipinas at sa Taiwan, sa Europe man, no, ang pagpapala po ng Panginoon ng sumainyo. Sister Ortega, God bless din po sa inyo. To God be all the glory. See you po sa mga susunod pang devotion. God bless po.